everyone! Guys, kumusta na kayo? Ayan na kayo guys, ngayon lang tayo mag-vlog na naman ulit. Kumusta na kayo guys? Diyos agaw, tani ka mo aming uwagi nga kay Panagko. Naimpag nga aldaw kata kayo aming kakapsat ko ngay Ilocano. Inumanti ayan nyo. Magandang araw at mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating vlog ni Kuya Agusting Adventure. Dito tayo ngayon guys, papunta tayo na naman ng Jeddah. Dahil ito na naman ang ibinigay na biyahe natin na schedule. Kanong nakaraan, Jeddah naman ang biyahe natin. Ngayon Jeddah na naman. Kaya hali kayo guys, inyo ako samahan sa aking road adventure. Ayan na guys, ang ating dinadaanan ngayon. Nandito pa lang tayo sa Durma. Dahil hinila natin na itong trailer nung alas ano ba yung oras? Alauna ang schedule natin ng madaling araw. Pero nakalabas tayo dun alas 2 na. Pero yung due time niya, yung ano niya, yung pinaka niya, yung time departure niya alas 3 na madaling araw. Ang time departure niya kanina madaling araw guys, alas 3. Tapos tumakbo tayo ng hanggang ng 4 na oras, kulang-kulang 5 oras. Saka tayo uli pumarking para matulog. Nakatulog tayo ng mahigit kumulang 2 oras. Pagkagising natin kanina ng alas 7, nagluto muna tayo, nagsayang tayo ng bigas, saka nagluto ng ulam para meron tayong baon sa biyahe. Para pagginto natin, kain na lang. Dahil mahirap dito guys, yung palipasan ka ng gutom. Dahil pag ganitong puyat, ang lagi kang puyat, dahil ang biyahe na to may running time, kailangan may lakas yung katawan, may laban sa puyat. Para sa ganun may laban sa pagod. Dahil dito sa biyahe na to, may running time to guys. At tulad yan, umalis ka ng ang departure time niya na schedule, alas 3 sa madaling araw. Tapos darating din doon ng mamayang madaling araw, bukas sa madaling araw, ng alas 3 ng madaling araw doon sa Jeddah. Itong pangarga na to. Tulad yan, ang takbo natin, takbong pogi, mahirap na pag mahuli ka ng overtake dito. Pwede namang overtake, kaso nga lang, kailangan bago ka mag-overtake, matalas ang mata mo, yung tingin mo sa kasalubong, saka doon sa parating sa likod mo bago ka mag-overtake. Hindi mo iwasan kasi yun, kasi kapag ganito lang ang takbo 65, kailangan ka na makarating ng Jeddah. Ganito yung mga takbo pag ganitong nasa city. Pero kung halimbawa ay medyo alam naman na hindi masyado mahipit doon sa lugar ng pwede mag-overtake pa sa maluwag. Pero ingat lang sa police patrol na yung mga private. Dahil hindi mo mapansin yung yung sasakyan na yun, yung private na yun, yung pala police pala yung nasa loob nun. Bigla na lang magbi-blinker yun. Kaya yun ang iniingat-ingatan namin dito sa biyahe. Katulad yan, nakapagluto na tayo ng isang pirasong bangus, sinaiwa-hiwa natin, ginawa natin ng sinigang, at ng pinatungan natin ng pechay. Magkakarating na yun ng Jeddah, balikan na yun. Tapos mamaya bibili tayo ng itlog na lang para kahit papano kung sakali man na mabitin tayo sa ulam sa daan, meron tayong ipiprito na itlog. Yun lang naman ng ang kuwan ng OFW rito sa yung itlog, sardinas, Lucky Me. Yan kasi yung mga madadalian na luto. Di ka naman magluto ng ibang putahe basta may oras pa. Katulad namin na ganito na may running time, kailangan yung mga niluluto namin talaga yung mga pangmadalian lang na luto. Hindi pwede yung maglalaga ka ng baka, buffalo beef, o kaya yung
laman loob, ganun. Basta yung mga kwan na yan. Dahil wala ka ng oras. Tulad kagabi, kagabi pumunta ako doon sa planta. Bago ko pumunta doon, bumili ako ng bangus. Niluto, pinakuluan ko lang. Karating ako doon, alas 7 at alas 8. O 7:30, ganun na lang. Di nakarating ako doon na ganung oras. Alas 8 pala, dating ko alas 8. Ginawa ko, nilinis ko yung isang pirasong bangus, siliwa-iwa ko. Tapos niluto ko. At tapos naluto, ano na? Alas 9 na. 9:30 na yata yun. Tapos, ang schedule ng biyahe ko ng pagkuha ko sa trailer, alauna. Kailangan alas 12 ng madaling araw, gising ka na para kunin yung biyahe na yun. Kaya yun, nung pinuntahan ko ng alas 12, nandoon na. So, ibig sabihin, ilang oras lang ang tulog, 3. O, nung naidoktong ko siya, checklist ko, ginawa ko yung papel, pagawa ng bayan ng permit, tapos pumunta ko doon sa Adisilan, pinadisilan ko yung trailer, pinarking ko doon sa may parking ng area, saka pumunta ako naligo. Yun, pagkatapos naligo, lumabas na, alas 2:30 na. Kaya yun, nakahabol doon sa truck ban. So nga lang, abang kanina, inaantok-antok ako. Ngayon, nandito na tayo sa Musamiya. Bayan ng Musamiya to guys. Yan. Bayan ng Musamiya yan. Ganda ng itong bayan ng Musamiya. Tulad na lang yan guys, katulad na lang yan, hindi matapos-tapos ang construction. Ang construction na yan, nasa gilid na yan, ang mga iba dyan, nagbabaon ng nawasa. Kasi ganyan dati yung trabaho ko doon sa Exit 4. Tagasira ng kalsada. Naglalagay kami ng tubo para sa nawasa. Kaya yung mga residente doon sa pinagko-construction namin na daan, nagagalit sa amin. Pero hindi sila magalit kasi kompleto yung kumpanya ng mga permit. Kaya wala silang magawa. Kasi bago nila butasan yan, bago sila mag-construction dyan, kailangan kompleto sila ng permit. Kaya dito, madali lang ang trabaho. Pag lumabas sa yung permit, nandiyan na yung mga equipment na gagamitin, saka na nga yung pagbubutasan ng kalsada. Pagkatapos na mabutasan, ay habang nandiyan naman yung nag-uukay, nandiyan na yung backhoe, nandiyan yung dump truck. Bilis lang ang trabaho rito. Yung bayan ng Musamiya na yan, yung mga kabahayan na yan ng mga Arabo, malalaki yan guys. Kaya kung isa lang ang katulong dyan, kawawa. Kaya karamihan swerte ng mga dyan, ng housemate, kung yung mga helper, kung may kasama siya sa bahay, yun. Pero kung mag-iisa lang, tapos lahat trabaho niya, ay mahirapan siya. So, mabagal yung silusod na natin kanina eh. Kaya inunahan ko na. Mauna na ako sa'yo. Paring truck drivers. Kukupad-kupad ka sa daan eh.
Siya ka na. May running time kasi itong aking biyahe. Kaya sumunod ka na lang. Yung ka na lang sa likod ko. Itong sinusundan natin na ito, express to. Express yan na transport. Kaya kung hataw ako, hataw din yan. May running time din yung ano yan, yung biyahe niyan, side curtain na yan. Kahit na dry yan, express yan. Ura na ako sa'yo, parang Dubai. Kupad-kupad ka dyan sa daan eh. Sumunod ka na lang, parang Dubai. Mataw si parang Dubai oh. Dito sa kaliwa oh. Ayan oh, parang Dubai oh. Tumataw oh. Oh. Walang laman to. Empty nga. Papaog-paog lang kanina. Ayaw magpalaman ah. Papaog-paog lang kanina. Wala pala siyang laman. Kasi guys, kung may karga yan, papaog-paog yan sa daan. Yung Dubai transport na yun, na puti na yun. Yung puti na truck na yun. Napakaganda guys ang view na yan ng Red Sun. Bundok yan. Walang bundok na walang gubat. Guys, may karga na bakal, oh. Gumapang-gapang na. Yung truck na yan na Isuzu floating. Made in Japan. Walang ka-power pala rito sa Kingdom yun. Yun sa daan. Gumagapang-gapang. Ito guys, sa daan tayo rito. Tikpangan. Kaya, yun muna natin ating video. Guys, mahaba yung pila rito. Timbangan. Pasok ng timbangan to guys. Ganda ng view. Yan guys, umiikot na yan, mga overload yan. Overload yan. Yan na guys, pasado tayo. 36.6 tons yung pangarga natin. Kasama na dun yung truck. Kaya yun, pasado. Kasi ang minimum dyan guys, 45, 44, 43, ganun. Ang minimum na huwag lalapas doon sa 45 para hindi ka ma-overload. 36.6 yung ano natin.
yung tulinada na itong pangarga kasama, lahat kasama pati truck. Kaya magaan. Yung kanina guys, yung pinakita ko sa inyo na buwan na nag-U-turn doon, ano yun, overweight yun, overload. Kaya pinaikot sila na magtimbang uli. Titimbangin sila uli doon sa kabilang timbangan. Kasi ang diskarte kasi nila, nakatutok sila doon sa sinusundan. Sinusundan nila, hindi nila bigyan ng clearance para sa ganun, mag-0-0 yung ano muna, yung timbangan bago sila dumaan. Eh yun, hindi nag-0-0. Paano mag-0-0? Eh nakadikit sila dun sa, nakatutok sila dun sa sinusundan nila. Kaya overweight. Sobra talaga sa timbangan yun. Kaya diskarte ko, pag tumadaan ako dyan, kailangan malayo ako dun sa sinusundan ko. Mga 15 meters. Yun. Para pagdaan nung na yun, pagdating sa akin, 0-0 na yung timbangan. Kaya, ayun. Pasado tayo. Kaya, pangarga natin ito, laban na gatas, yung 2 liters. Bawat isang piraso, 2 liters. Kaya, mabigat-bigat. Puno ng gatas itong ating pangarga. +3 yung temperature niya. +3. Tapos maabot lang siya ng 3.8. 3.0 sa pinaka niya. Pero pinakamataas niya mga nasa 5. 5.0. I-start na yung makina. Yung makina na repair. Yan ang mga green na yan na nakikita nyo dyan sa ano yan, sirto. Yan yung anong tawag dyan. Dinidiligan yan. Panani yung tinanim nila. Yung parang ginagawang pamaypay ba yun? Parang pamaypay yung itsura ng dahon. Mamaya, pag inantok, tutulog na naman. Kaya hiniling ko guys ang inyong suporta sa aking ina-upload na channel, ina-upload na video sa aking channel. Wala kayo sawang panonood. Ay inyo akong suportahan. Ngayon pa lang ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil wala kayong sawang pagsuporta sa akin. Sumamang pulis nagpapatrolya. Sigurado kapag nakiri ka niya na timoverted ka, yari ka, huli ka. Kaya mabuti nasilip natin kanina dito sa meron natin sa kaliwa.
Hindi tayo lumabas yan sa guhit, sa kulay puti na yan, sa kaliwa. Eh, dito kasi sa lugar na to, kaya nga sabi ko, kanina, pwedeng umovertake basta malinis na walang bantay. Pero kapag natsambahan ka, ayun lang, napakasakit Kuya Eddie. Napakasakit Kuya Eddie talaga. Kaya, doubling pag-iingat. Kaya kung ikaw ay truck driver ka rito sa Kingdom at transport, yung kumpanya na napasukan mo, kailangan pag-aralan mo yung mga galaw ng mga nagro-robin na police patrol sa mga dinadaanan mo. Lahat ng dadaanan mo, kailangan pag-aralan mo kung nasaan sa yung kampo nila, kung saan sila madalas na nagpapatrolya, kung ano yung mga sasakyan nila, o yung private na may bumper sa unahan. Malayo pa lang, kita mo yung guhit sa gitna ng sasakyan nila, sigurado polisyon. Pero pagka yung ang araw ay talaga namang nakakasilaw yung sa salamin ng yung windshield ng sasakyan, ay hindi mo maaninag, maigi, huwag ka na lang mag-overtake. Ganun. Kasi dito sa biyahe namin dito sa Kingdom, lalo na rito sa Almaray, buong Saudi, may ikot mo rito kung lahat ng alam mo, lalo na yung depo na Almaray. Katulad namin, ang binibigay palagi Jeddah, malalayo, ay South. Ngayon mag-Hajj, napakahirap sa daan, napaka-traffic. Hindi mo naman pwede na dire-diretso mo. Kung pag-angat mo na ganong oras, alang-aling oras, katulad ng angat ko kanina, hindi pwede dire-diretso mo. Siyempre, tuki ka talaga sa daan niya, malulubat ka rin na parang cellphone. Pag lobat ka, anong mangyayari? Tendency niyan, pag nalobat ka, hindi ka maka-focus sa pagmamaneho. Para kang nalalasing dito sa loob ng sasakyan na para kang yung dinuduyan ka ba, ganun. Ay hindi mo makontrol. Pero kung nakatulog ka, papahinga ka, talaga naman. Para ka namang sa pagmamaneho mo na condition ka. Parang cellphone na bagong charge. Na full charge. Na talaga naman kumbaga yung sentro ng traffic mo rito sa guhit na to, yung dilaw sa kaputi na to sa kaliwa, saka yung dilaw niya sa kanan, talaga naman parang sinukat yung distansya sa magkabilang gilid. Pero kung wala kang antok ka na magmaneho, ay talaga naman hindi mo na may direksyon yung mo, yung takbo ng truck mo. Mahiga pa yung train, mahiga yung gulong, kahit may naantok yung operator niya, walang problema kasi mahiga yung niya yung gulong niya dito hindi. Itong truck, hindi. Ang buhay ng truck, nasa driver. Wala sa operator yan. Wala sa kumpanya yan. Nasa driver yan kasi ang driver nagdadala. Ikaw nga driver nagdadala. Yun.
ayaw talaga magpauna ni paring Dubai ah. Oh, ayaw talaga magpauna eh. Yan. Dahil sumunod yan kasi hindi natin alam kung saan uminto yung ano na yun, yung police patrol kanina. Ano, paring Dubai yun. Ayaw wala magpauna. Yan, gasolinan guys, napakalawag. Guys, maraming salamat sa inyong panunod sa aking upload na video. Lagi po kayo mag-ingat saan man kayo naroon, lalo sa inyong mga gawain. Maraming salamat guys. I love you all. Nasa Diyos ang awan, nasa tao ang gawa. God bless you all.